natin. And 2020 nung na-diagnose po siya na meron po siyang hydrocele, and that time is pandemic time po. Dumating yung time na napansin namin na yung isang hari nung baby ko, yung isang egg po niya, lumalaki ng lumalaki. Tapos, ang nangyari po, napag-iiwanan po yung isang side. Siyempre, bilang magulang, nanay, mag-worry ka sa health ng anak mo, lalo na baby pa siya that time. 8 months old lang po yung baby ko nung time na na-diagnose po siya na meron siyang hydrocele. And by the way, yung hydrocele po, mild lang naman po yung case niya, pero still kailangan pong operahan. Okay, sabi po nung doktor, nung time na pina-check up namin yung anak ko, huwag daw po ako mag-alala kasi magkakaapo pa rin naman daw ako. Siyempre bilang magulang, pwede ba naman na hindi tayo mag-alala sa anak natin, lalo na kung health ang pinag-uusapan, di ba? So, nung time po na yan, na nalaman namin na na-diagnose yung baby ko na meron siyang hydrocele, siyempre unang-una, ang pumasok sa atin, yung ikakabahala natin para sa health ng anak natin. Lalo na nung sinabi ng doktor na hintayin ko lang daw na mag 1 year old yung baby ko para operahan. Kasi may edad lang daw na tinatanggal po yan. And kung mapapansin niyo po, di ba, dito sa kabilang side, yan po yung sinyalis ng hydrocele or yung cause ng hydrocele. Meron po siyang tubig na which is sabi ng doktor, abnormality daw yung naging development nung sa baby ko. Diba? Kaya ang nangyari po, yung kabilang side lang po niya yung lumalaki, tapos yung isang side, normal lang. Ganun po yung sa case no sa baby ko. And thank you Lord po kasi hindi naman natin pinagpapasalamat na alam niyo po ba na dahil dito sa case niya, hindi naman natin pinagpapasalamat na nagkasakit siya. Pero ito po kasi yung naging will ni Lord kung paano natin nakilala si Barley. Kaya nga po, di ba, sabi po, di ba, everything happens for a reason. Kasi, bakit ko po nasabi, alam niyo po ba na nung time na na-diagnose yung baby ko na merong hydrocele, dito po natin pinakilala ni Lord si Barley. Take note hindi po niresetahan ng kahit anong gamot yung baby ko. Ang sinabi po ng doktor sa akin, hintayin ko mag 1 year old ang baby ko para maoperahan po. Operation po kagad ang sinabi ng doktor. Siyempre, bilang team bahay kami nung time na yon dahil pandemic time, gustuin ko mang bumalik nun sa cosmetics, hindi ko magawa dahil nagkakatanggalan nga, di ba? Maraming nawalan ng trabaho nung time na yon. Tapos, yung asawa ko, ang trabaho po ng asawa ko is angkas rider po. So, gustuhin man din po magbiyahe ng asawa ko, hindi rin po pwede dahil bawal mag-angkasan ng time na yon. So, ang nangyari po sa amin, team bahay kami and wala pong savings na pumapasok sa amin. Meaning, lahat po ng savings namin puro palabas. Palabas po lahat ng savings namin. Siyempre, nandiyan yung time na talagang marami kaming pangangailangan sa araw-araw, lalo na meron akong baby. And isa pa po, sa nagbigay ng stress sa akin nung time na yun is money para sa operation ng baby ko. Imagine wala kaming trabaho pareho. Lahat ng savings namin, palabas, nasimot, tapos sasabihin pa ng doktor na kailangang maoperahan ng anak. Saan na kukuha ng savings niyo? Diba? Ng pera na pampaopera para sa anak ko na 130,000 ang hinihingi sa amin ng doktor. Imagine, and thank you Lord lang kasi nung time na to, alam niyo po ba na may isang taong dumating sa buhay natin para makilala natin si Barley. And siya po yung naging tools ni Lord para mapakilala sa atin kung gaano kaganda yung produkto natin. And sa loob lang po ng 2 months na pinapainom ko po yung Barley sa baby ko. Kasi syempre baby pa naman yan eh.
Baby pa siya, hindi pa siya pwede, hindi pa yan yung klase ng tao para magreklamo sa lasa. Di ba ang mga baby ngangangat nganganga lang naman yan? Alam niyo po ba na ang ginagawa ko nung sa kanya sa barley, ginagawa kong parang Cerelac. Yung yung isang sachet na yun, konting water lang yung nilalagay ko at sinusubo ko po sa kanya ng pure. Ganun po siya pinapatake nung sa baby ko. Sa loob ng 2 months, naka 9 bucks lang po siya. Normal na po ang naging resulta nung sa baby ko. Hindi ko po kasi maipakita sa inyo dahil ano po siya, kumbaga, nakaano po kasi siya kay Facebook, kaya hindi ko siya maipakita sa inyo ng actual picture. So, against po kasi siya sa rules. Pero ang naging resulta po niya sa baby ko is normal na po. Imagine na wala pong ininom na kahit anong medicines yung anak ko, bukod tanging barley lang po. Pero grabe lang. And alam niyo po ba bakit ako napapa-thank you, Lord? Hindi ako napapa-thank you, Lord, dahil binigyan niya na sakit yung anak ko. Pero yun po kasi yung naging way para makilala natin si Barley at ang company. Alam mo po ba na nung time na nagkaroon tayo ng personal living testimony after natin gamitin yung Barley, dito na po tayo nag-start na i-share yung product sa mga tao. Nandyan yung time na nag-start tayo sa paisa-isang benta. Diba? Isa kasi sa ways of earnings natin itong pagbebenta-benta ng products. And alam niyo po ba, na bago ko kitain ang isang box ng barley, nung time na nagtatrabaho ako, 8 hours or 9 hours, sabi mo 9 hours na lang, natin kailangan tumayo sa mall bago tayo kumita ng minimum 500. Imagine. Bukod pa po yung pakikipagsiksikan natin araw-araw sa biyahe. Kaya nga po nung time na nagtatrabaho ako, alam niyo po ba ang nangyayari sa akin? Nakikitulog na lang ako sa bahay namin. Pag day off ko, gustuhin ko mang ma-enjoy yung anak ko, ang nangyayari sa akin. Labandera naman ako kasi yun lang yung time. Pero ngayon po na nakilala natin yung product at yung company. Tapos nagkaroon tayo ng personal living testimony. Doon po tayo nag-start na magkaroon ng confidence na i-share sa maraming tao yung produkto at yung kumpanya na meron tayo. Nag-start po tayo sa paisa-isang benta na ilang oras kung kailangan tayuan sa mall bago ko kitain. Pero dito po, minute lang. Minsan nga hindi mo na kailangan i-share kasi pagka nalaman ng tao na ikaw mismo legit distributor ka ng barley, sila na mismo ang pumupuntak sa'yo. And after that, nag-start tayo sa paisa-isa hanggang sa hindi na lang po isa-isa yung naibibenta natin. Kasi nandyan yung time na may mga nagre-reorder na sa'yo. Dahil sa ganda ng testimony mo, sa ganda ng produkto mo, kung paano ka natulungan ng produkto mo, ayan po yung mga taong nandyan na po na nagtitiwala sa inyo.